Siya si Maria Eduarda Rodriguez de Freitas, isang 21 anyos na estudyante mula Brazil. Ang nasawi matapos ang isang jump na dapat sana ay isang exciting na adventure experience. Pero habang kumakalat ang video ng insidente online, maraming tao ang napatanong. Paano nangyari na may isang tao na nakatalon mula sa mataas na tulay nang wala palang nakakabit na safety rope? At mas matindi pa rito, paano nangyari iyon sa harap mismo ng mga instruktor na responsable sa kanyang kaligtasan? Welcome sa Papi Lipi, where we talk about different personalities, events, and important topics that are worth tackling. Pwede po ba ako mag-request na i-like ang video na to para malaman ko na gusto nyo ang ganitong klase mga contents? Ang inyong suporta ay malaking bagay sa amin bilang content creators at nakakatulong para maipagpatuloy namin ang paggawa ng mas malalim at maayos na mga videos tungkol sa mga importanteng topic. Si Maria ay isang 21-year-old student mula sa Brazil na nagpunta sa isang adventure attraction para subukan ang tinatawag na rope jump o bungee-style jump. Para sa mga hindi pamilyar, ang ganitong klase ng activity ay gumagamit ng safety harness, ropes, at iba't ibang kagamitan para masigurong ligtas ang participant habang tumatalon mula sa matataas na istruktura. Sa madaling salita, ang buong konsepto ng activity na ito ay nakasalalay sa isang bagay lamang: safety. Kapag tama ang pagkakakabit ng mga kagamitan, mababa ang posibilidad ng aksidente. Pero kapag nagkamali kahit isang hakbang lang, pwedeng buhay ng tao ang kapalit. Ayon sa mga ulat, pinili ni Maria ang tinatawag na airplane-style jump. Ito ang klase ng jump kung saan nakaharap ang participant habang hawak ng mga instructor ang magkabilang braso bago ito pakawalan sa ere. Sa mga video na kumalat online, makikitang tila normal ang lahat bago ang pagtalon. Ngunit ilang segundo lamang matapos siyang pakawalan, nagsimulang sumigaw ang mga tao sa paligid. Doon napagtanto ng ilan na may malaking mali. Hindi nakakabit ang pangunahing safety rope ni Maria. At dahil sa taas ng kanyang pinanggalingan, hindi na siya nakaligtas sa impact ng pagkakahulog. Matapos ang insidente, agad na nagsimula ang investigasyon ng mga otoridad. At dito nagsimulang lumabas ang mas nakakagulat na detalye. Ayon sa mga ulat, 3 instruktor ang responsable sa operasyon noong araw na iyon. Pero nang tanungin kung sino ang dapat nagkabit ng safety rope at sino ang nag-double check bago ang jump, lumabas na wala raw makapagsabi ng malinaw. Sa madaling salita, walang umaako ng responsibilidad. At dito nagsimulang magtanong ang publiko. Kung isang high-risk activity ito, bakit parang walang malinaw na sistema ng verification? Pero sa isang activity kung saan literal na buhay ng tao ang nakataya, paano nangyari na may participant na nakaabot sa mismong punto ng pagtalon nang hindi pa pala secured? Maraming eksperto ang nagsasabing hindi ito simpleng aksidente lamang. Dahil ang aksidente ay kadalasang nangyayari kahit sinusunod ang lahat ng safety procedures. Pero kapag may safety protocol na hindi nasunod, ibang usapan na iyon. Ang tawag doon ay negligence o kapabayaan.